Panay pa rin ang dasal ni Teresa habang yakap ang sariling mga tuhod. Lakas loob niya pang sinulyapan ang papalapit na lobo. Naigtad siya ng maramdaman ang pagdikit ng mukha nito sa kanyang braso. Marahan pang ikinikiskis ang balahibo. Muli niyang iniangat ang mukha. Napanganga siya nang ipatong nito ang ulo sa kanyang balikat. Kumakawag ang buntot. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ito mananakit. Nawala ang takot. Sinapo niya ang mukha nito at saka marahang minasahe. Bati na ba tayo? Nakangiti niyang tanong. Napabungis-ngis siya nang ilapit nito ang ilong sa gilid ng kanyang mukha at saka tumingin sa kanya. Pasensya ka na kung nasaktan kita ha. Ayoko pa kasing mamatay kaya ipinagtanggol ko ang sarili. Gusto ko pang makauwi sa amin kahit wala na akong pamilyang babalikan. Nakagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang luhang ibig na namang umahon sa kanyang mga mata. Umangat ang isang kamay ng lobo at marahang ikiniskis sa kanyang braso. Dito ka ba nakatira? Ang ganda-ganda dito. Pwede ba dito na rin ako tumira? Magiliw niyang sabi kasunod ng paglapit ng pisngi sa pisngi nito. Nasisiyahan niyang hinagod ang balahibo nito bilang pasasalamat. Pakiramdam niya'y nakatagpo siya ng bagong kaibigan. Muli siyang napahagikik nang ilapit nito ang ilong sa kanyang pisngi. Nakikiliti siya sa tila pag-amoy-amoy na ginagawa nito. Maya-maya'y nagtatakbo ito palayo. Tinawag niya ito at pinababalik sa tabi niya. Napalabi siya nang magpatuloy ito sa pagtakbo. Ang akala niya'y aalis na ito ngunit hindi pala. Nanatili sa pagkakaawang ng bibig niya nang magpaikot-ikot ito sa lawa na animo nagpapasikat sa kanya. Naikukubli ng usok sa lawa ang puti at abuy nitong balahibong naglalaro sa hangin. Sandali itong mawawala sa kanyang paningin. Tapos ay biglang susulpot sa lugar na hindi niya aakalain. Wari ba'y nakikipagbulagaan? Natawa siya. Hindi na niya napansing sa tuwing magtatago ito sa usok ay inaabangan na niya kung saang panig naman susulpot. Nakasimangot siyang napapatapik sa inuupo ang damo sa tuwing magkakamali at tila bata namang pumapalakpak kapag tamang natansya kung saan ito gagawi. Naiigtad naman ang lobo, tatalon at saka muling tatakbo sa makapal na usok. Nabura ang ngiti sa kanyang labi nang mawala ito sa usok at mahabang sandali na ang lumipas ay hindi pa rin nagpapakita. Tatayo na sana siya upang ito ay hanapin nang mula sa makapal at kumpul-kumpul na usok ay unti-unti niya itong naaninag. Nanatili pa ito sa pagkakatayo bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Natawa siya nang makitang kagat-kagat nito ang isang piling na saging. Nakangiti pa rin siya nang ito ay makalapit. Para ba sa akin ang mga ito? Naaaliw niyang tanong nang ibaba nito sa tapat niya ang saging na dala. Umayos agad siya sa pagkakaupo at saka sinimulan ang pagkain. Nasisiyahan siyang napatango. Nagustuhan ang manamis-namis na lasa. Malugod niyang hinaplos ang ulo nito bilang pasasalamat. Naigtad uli siya nang muli itong magtatakbo palayo, ngunit agad ding napangiti nang sa pagbalik nito may kagat namang sisidlan na puno ng tubig.
Muli niyang tinapik at hinagod ang ulo nito. Hinaplos ang balahibong makapal at malambot. Pagkaraay, giliw na giliw itong niyakap. Nang mabusog ay nakaramdam siya ng antok. Naisipan niyang ilapat ang likod at iunat ang katawan. Dali-daling nahiga ang lobo sa kanyang tabi, patagilid sa kanya. Umangat pa ang ulo nito at tumingin sa kanya na tila nag-aanyaya. Nakangiti siyang tumango at saka inilipat ang ulo sa mabalahibo nitong tiyan. Ipinatong naman nito ang buntot sa kanyang braso na tila ba sinasabing babantayan siya. Naligtas siya at walang sino mang makapananakit sa kanya. Pinag-ekis niya ang mga binti at hita. Pinagsalikop ang dalawang kamay sa ibabaw ng tiyan. Maya-maya pa'y napahikab na siya. Namigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa payapang nakatulog. Samantala, si Victor, alumpihit na. Magdamag niyang tiniis na hindi makita at makasama si Teresa upang hindi magambala sa pamamahinga. Hinintay pa niyang magbukang liwayway bago ito pinuntahan. Ngunit wala ito sa silid. Inakala niyang nagtungo lang ito sa silid aklatan, kaya naman hinintay na lang niyang bumalik. Nakararamdam na siya ng inip. Kanina pa siya naghihintay, ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Muling pumasok sa isip niyang alisin ang kapirasong tela sa mga mata ng mga estatwang nilagyan ni Teresa ng piring upang madali niyang matunton ang kinaroroonan nito. Ngunit mabilis siyang umiling bilang pananaway sa sarili. Kung gagawin niya yun, para na rin niyang inaming totoo ang hinala nito sa kanya. Hinayaan niya itong malayang makagala sa loob ng kastilyo upang iligaw ang paniniwala nito. Ang gusto niya'y unti-unti nitong matanggap na doon na rin ito maninirahan kasama niya. Kalat na ang liwanag ay wala pa rin si Teresa. Kaya nagpasya na siyang ito ay puntahan. Natigilan siya nang ito ay makasalubong. Papanaog na sana siya sa hagdan habang ito naman ay pumapanhik. Hindi na niya naihakbang ang mga paa. Gusto sana niyang itanong kung saan ito nanggaling. Ngunit napansin niya agad ang pamumutla nito at ang mga matang nanlalalim. Mabuway ang pagkakatayo nito at dahan-dahan ko maglakad. Waring binibilang ang mga hakbang. Naigtad siya at mabilis na lumapit nang sa muli nitong paghakbang ay gumewang na tila mabubuwal. Maagap niya itong hinawakan sa braso upang alalayan. May sakit ka ba? Bakit? Hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin nang tumitig ito sa kanya. Waring sinasabing, siya ang may kagagawan kung bakit ito nagkaganoon. Ipinaling niya sa ibang panig ang paningin. Hindi nagawang salubungin ang nagbabaga nitong tingin. Bakit inuunti-unti mo pa, Victor? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Malumanay ang pagkakasabi nito, ngunit punong-puno ng hinanakit. Tinabig pa ang kamay niya at saka ipinagpatuloy ang mabuhay na paglakad. Hindi na siya nakakilos, ni hindi nakaingit. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang ihatid na lang ito ng tanaw hanggang sa makarating at makapasok sa silid.
Tila kinurot ang puso niya. Matapos magpawala ng malalim na buntong hininga, tumalikod na siya at itinuloy ang pagpanaog. Nang makalabas sa kastilyo, iginala ni Victor ang paningin sa malawak na lupang nasa sakupan. Bahagyang iniangat ang baba at sinamyo ang hangin habang nakapikit ang mga mata. Kasabay ng pag-angat ng kanyang mga kamay, nayanig ang lupa. Palakas ng palakas habang pataas ng pataas ang nakabukas niyang mga palad. Ilang sandali pa'y pumailan lang ang malakas at maotoridad niyang tinig. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata, iniutos niyang magbangunan ang lahat ng alagad. Nagsimulang magkalamat ang tigang na lupa. Umaalsa na animo minasang harinang niluluto sa pugon. Ilang sandali pa'y nag-ahunan na ang mga nakahimlay roon. Muling pumailan lang ang dumadagundong niyang tinig. Pinaghahanda ang mga alagad sa gagawing pagsalakay sa bayang na piling puksain. Tumalima agad ang mga alagad, otomatikong lumika ng 4 na hanay. Nakalarawan sa nakapangingilabot na anyo ang pananabik at kasiyahan. Handa na rin ang malaking lobong nasa kanyang tabi. Pahakbang na ito ng kanyang sawayin. Maiwan ka na lang dito sa kastilyo, David. Bantayan mo si Teresa. Bilin niya. Maagap namang yumukod ang lobo bilang pagsang-ayon. Marahan siyang tumango. Lumapit sa kanya ang 2 malalaking halimaw. Isa sa kanan at isa pa sa kaliwa. Pagkaraay, inihudyat na ang kanilang pag-alis. Mistulang mga sundalong nagmarcha patungo sa bayang napili. Pa-mystery effect pa ang ating bidang si Victor. Ano kaya ang iniisip niya? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!